Dini nga pala sa Burgos, kadalasan ng mga tao ay nakapokus lang sa pangunguha ng paros. Yan din kasi ang pinagkakakitaan nila at hindi nga nila napapansin yung mga ibang lamang dagat tulad na nga lang na ring tahong at barong. Napakarami daw niyan dito sa pinaninisiran nila ng paros at yan naman nga ang pangunguhain namin dito at wala niyan sa amin. So yun na nga for today's video, ay sumama nga pala kami kila Tito at maninisid nga sila ng paros. Sumama nga pala kami sa kanila para matistingan din namin kung paano baga manguha ng paros. Sa Makalelon kasi marami rin kami nakikitang gayan, kaso nga lang puro balat ang nakikita namin, wala nang laman. Hindi kasi kami marunong manguha niyan. Sasama nga pala muna kami sa kanila sa paninisid ng paros at kapag humibas nga itatabi nila kami doon sa may mga batuhan at magtitingin kami ng kibit baka meron kaming makuha. Nga pala dito sa sinisisira nila ng paros, ay may schedule pala sila dito, hindi sila pwedeng manisid araw-araw. Pero ang dami nga palang naninisid dito. At halos lahat daw yan ay taga doon sa kanila, taga Matalundok. Ito nga palang daladalan ni Kabitong nabuhayan, ay dito nila binubuhay yung paros. Yan na lang ang hinihila nila habang sila ay naninisid. At lahat nga ng mga nagasisid ng paros dito ay may gayan din. Iniiwan lang kasi nila itong bangka at hindi na nga nila hinihila habang sumisisid. Abay, sa laki ba naman na ring bangka ay talagang hihirapin ka sa paghila niyan. Iniwan na nga pala muna namin dyan si Kabitong at pupunta nga kami din sa medyo mababaw. Medyo malabo nga pala ang tubig ngayon at gawa nga daw ng hibasin o yung humihibas or low tide. Ayan. Kasi din sa may bandang sulok ay marami mga fish kids. Kaya naman kapag umihibas daw ay nadadala bagay yung mga latak. Yung latak daw nang gagaling doon. Sabi, kaya naman hindi nga tayo makakapag-video ngayon sa ilalim ng tubig. Una na nga pala sumisid yung kapatid ko at may nakita nga daw pala siya na tahong. Medyo maliit nga lang pala itong nakuha niya pero marami nga daw doon sa ilalim. Hindi niya muna kinuha at tinatanong niya muna sa akin kung ito daw ba'y kinakain. Pero ang sagot ko nga sa kanya ay kung ito'y tahong ay talagang kinakain ito. Pero kung hindi ito tahong ay hindi ko alam. Wala kasi ako nakikitang ganito sa amin. At saka first time ko lang makakita ng ganitong tahong. O diba bano lang? Hindi, first time ko yung ganitong kami mismo ang makakakuha. Kasi nakakita naman ako nito ay di sa palengke at saka sa mga napapanood ko ay malay ko baga kung ito nga ba talaga yun. Kasi alam ko parang yung shell nun ay may berde o asul o yellow. Tuwang-tuwa nga pala si Negrong Manisi dito at gawa ng marami daw siya nakikita sa ilalim na barong. Marami nga daw pwedeng makuhang kabibi doon sa ilalim. Hindi nga lang pala ako makasunod sa ilalim at gawa ng wala nga akong antipara. Kaya naman ay bagot na bagot nga ako din sa ibabaw ng bangka. At medyo nahihilo na nga ako at gawa ng maalon. Hindi na kasi ako nagdala ng antipara at wala nga sa usap namin na maninisid kami dito. Ang balak lang namin din sa Burgos ay manguhala ng kibit at saka yung parang tahong na maliliit ay nasa hibasanan laang naman yun. Pero si Negro nga ay nakahiram lang yan ng antipara sa pinsan ko. Buti na nga lang pala at makulimlim ngayon para hindi masyadong mainit din sa ibabaw ng bangka. Pero nakakatawa nga at nilagyan ni Kabitong ng bubong aring bangka nila para daw hindi ako mainitan. Naks naman, dali-dali nila ikinabit yan bago kami umalis. Alam nyo din sa Padre Burgos ay marami akong pwedeng ma-content kasi iba ang batuhan dito kumpara doon sa Makalelon. Kaso nga lang ay dinadalangan ko lang ang punta din at nakakahiya din kasi at gawa nakaabala din ako sa kanila. Nga pala yung mga tao dito ay halos kamag-anakan namin sa side ni Papa. So yun na nga, mabalik tayo at si Negro nga pala'y hagas na. At siya din nahihilo na at gawa ng maalon nga. Bukod kasi sa maalon nga ay may hangover din yan. Tagay pa more. Gusto na nga niyang pumanhik. Sabi ko ay hindi, manguha ka muna ng ating alutuin. Matapos ko nga palang i-video call si Mama at itanong kung kinakain ba yung mga nakuha naming tahong o tahong ba talaga yung nakuha namin. At sabi nga ni Mama ayun na nga daw yun. Kaya naman ay pinanguha ko na nga si Negro at binigyan ko siya ng lalagyan. At marami nga daw sa ilalim. Hindi naman niya masyadong kinukuha at hindi nga siya sigurado. Karamihan kasi sa mga binablog namin ay yung mga na-experience na naming ulamin. Pero kapag ganito nga hindi kami sigurado ay nagtatanong muna ako kay Mama. O di kaya ay nagse-search muna ako. Abay mahirap na. Baka tayo'y malason at huling vlog na natin. At saka minsan hindi lang ako naasa sa mga sinesearch ko. Nagtatanong din talaga ako sa mga kakilala ko kung nakakain na sila nun bago ko i-content. So yun na nga, talagang si Negro ay hilo na. Kaya naman ay umahon na nga siya at ako na lang ang maninisid. Wow, kala mo naman yan ang galing. Malabo kasi ang tubig para nakapanlaw. Kaya naman pinag-iisipan ko muna talaga ng matagal dyan bago ako sumisid. Parang ayaw ko pa nga sumisid dyan at gawa ng ang daming tuyom sa ilalim. Wala pa naman akong yapak na gamit. Tapos makapal pa yung suot kong jacket at maluwag yung aking pants. Ang hirap lumangoy. Pero syempre magtitingin lang naman ako sa ilalim at hindi naman na talaga ako maninisid pa ng mga tahong kasi marami na rin naman nakuha yung kapatid ko. At saka hindi ko kayang tumagal sa ilalim, nakakatakot kasi malabo. Nagugulat ako sa barong, nakikita ko lang kapag malapit na sa mukha ko. At dahil nga mas lumabo pa yung tubig nung humibas kaya naman ay magluluto na kami. Nga pala shoutout daw dun sa dalawang nakasakay sa bangka. Si Dilayla ata yung isa hindi ko kilala. Basta shoutout sa inyong dalawa. Mahina kasi ang mata ko kapag ganyang medyo malayo. At yun na nga, nandito na nga pala kami sa may tabi at dito nga kami magluluto. Tapos yung taga-video ko ay ayun, nakalugmok at hilong-hilo. Napakaganda nga pala ng view din sa napuntahan namin. Sa ganitong lugar maganda mag-outing kasama ang barkada, lalo na kapag overnight kasi hindi ka talaga magugutom sa ganito. Dahil pwede kang manghuli na makakain din sa dagat. Ang mga ganitong lugar hindi nakakasawang puntahan dahil nakaka-relax talaga. Parang bang nalilimutan mo sandali yung problema mo. Nga pala ito yung mga nakuha nila at ilalaga nga lang pala namin. Isinama na nga rin pala namin yung paros na nakuha ng pinsan ko at uuyanan ko na lang sa kanya. Tapos yung mga baro nga ay kukunin ko muna yung laman bago
ilaga at gawa ng hindi naman magkakasayaan sa kawali at malalaki. Pero yung mga ganito namang klase ng shell or pen shell kung tawagin ay malalaki laang naman ang balat nila pero maliit ang laman. Pero alam nyo, masarap talagang luto dyan ay adobo sa gata o di kaya naman ay adobo na lalagyan ng ketchup. Masarap din siyang inihaw kaso yung ganitong klase hindi masarap inihaw. Yung mapunggok na malapad yun ang masarap inihaw. At saka iba ang laman nun, mapula yung laman niya kumpara dito na maitim yung laman. At saka yung ganitong klase ay may buhangin yan. Yung kulay black na makikita mo nakadikit din sa laman na nakakapit sa shell, yun yung kanyang buhangin. Bali ito na nga pala yung mga laman na nakuha namin sa bangkalan, paros, tahong at saka dun sa isang talabang kuya na maliit na nakuha ko. Ito yung talabang kuya na tinutukoy ko kanina, yung nakadikit sa bato. Tapos nakakatuwa dahil may isdang lapit na lapit sa akin. Pasunod-sunod sa akin, nakala niya ata ako'y isda din. Hindi pa nga pala kami nakakapagluto pero ayan na nga at nyanon dilim na naman, parang uulan na naman. Alam niyo napapansin ko talaga kapag ako'y napunta dito, lagi na lang naulan. Marami sana ako may uuwing video sa Makalelon kaso nga lang ay kahapon pa ay umuulan. Hindi rin kami nakapag-vlog kahapon pero sana nga ngayon ay makatapos muna kami bago umulan. Kaya naman natin makapag-video kahit na umuulan at gawa ng piling waterproof naman ang aking cellphone. Hindi may balot naman ito. Kaya nga lang ay mababasa baga itong aking inaluto. Nga pala sa mga nagtatanong kung bakit daw ba yan ang bagal ko mag-upload nitong mga nakaraan. Nandito po kasi kami ngayon sa Padre Burgos, Quezon at dito nga kami nagbablog. Kapag kasi pumupunta po kami dito ay dinadamihan na muna namin yung video. Pag uwi namin ng Makalelon ay dun ko lang po ini-edit. Nanghihinayang po kasi kami kapag pupunta kami dito at isang video lang ang gagawin namin. Kapag naman po dito ko siya i-voice over ay matatagalan kami dito bago kami makarami ng video. Ay nakakahiya rin naman dito sa mga pinsan ko at gawa na nakakaabala rin kami dito. So yun na nga guys, kain po tayo. Nga pala kanina nung nagluluto ako ay nagtingin na nga rin pala yung kapatid ko dito kung may kibit. Kaso ay wala siyang nakita dito. Pag hindi talaga doon sa mismo nakitaan namin ang kibit ng pinsan ko. Kaso nga lang ay hindi kasi kami nakapunta doon at gawa ng nakisabay nga lang kami sa paninisid ng tito ko. Hindi kasi pwede kami magpahatid doon at gawa ng busy nga sila. Kapag ganda ring may schedule sila sa paninisid ng paros. Pero okay nga lang yun kahit wala naman tayong nakuhang kibit ay may nai-content naman tayong iba. Pero bukas nga ay wala naman silang schedule kaya magpapasama tayo din sa pinsan ko. So yun lang, bye!